Ayun mga kapatid, at itutuloy ulit tayo sa ating part 5. Ayan, Charity Rides, Trinidad, Benguet, Baguio, no? Ito patuloy pa rin tayo sa ating biyahe. At yun nga, talagang mapupuno talaga o maihitik ang ating mata sa gaganda ng tanawin dito sa daanan na to. Kaya siguro yung iba rin nating kasama, siyempre mga first timer din yung mga yan. At yung iba lang hindi ko sinasabing lahat naman is hindi pa nakakarating ng Baguio. Yung iba dyan is nakarating na rin, pero hindi nga lang talaga totally na nakaikot or nakadaan dito sa daanan na dinadaanan namin ngayon, no? Kung mapapansin nyo yung kabundukan na yan, may makikita tayong mga zipline pa dyan na talagang daanan siguro nila, no? Pero hindi ko lang sure yan kung yan zipline talaga or ayan kuryente, ano? Hindi natin masabi kasi first time ko rin makadaan dito sa lugar na to, sa kalsada na yan, ito na akalain mo napakasimple lang, pero ang lalim sa ano niya, kung halimbawa na mahuhulog ka dun sa baba kasi parang bangin na rin siya, ano? Kakaunti lang yung kanyang mga barrier sa gilid, so napakadelikado, kaya hindi ka dapat magmamadali kung ikaw ay baguhan ka sa kalsada na to. Hindi natin kailangan madaliin yung ating biyahe. Ang pinaka-the best na gagawin dito is hitikin mo o punuin mo yung mata mo sa gaganda ng tanawin na makikita natin dito sa daanan. Pero yung may pag-iingat naman, hindi yung puro sa kabundukan din ang tingin, siyempre sa kalsada rin, para mapanatili natin yung ating kaligtasan, di ba? Para mas maigi na. At yun nga mga kapatid, gagaya ng sinabi ko nung mga nakaraang video pa natin, ano yung mga nasa part 1 yata or nasa part 2, is yung humihingi ako ng kaunting pasensya dito sa likod ng ating video, kasi nga gawa pag nakakadaan din tayo ng lubak is talagang magalaw talaga yung ating camera o cellphone na ginagamit, kasi hindi rin talaga nadala nga yung ating pinaka holder ng cellphone, gaya ng sinabi ko nung una pa na umihingi ako sa inyo ng kapatawaran tungkol dyan. Pero kapag wala naman lubak is maganda naman ang pagkakakuha rin ng ating video, no? Maliban talaga kung talagang nalulubak, kasi siyempre naaalog yung ating cameraman dyan, at hindi naman kasi talaga siya hawak ng matindi doon, kasi ano rin siya, parang natatakot din mahulog siguro dahil sa lubak nga. Kaya ganun medyo mauga-uga rin yung ating pagkuha dito ng ating video sa lugar na to, sa daanan na to, ano? Itong kabundukan na masasabi natin na puro bundok talaga ang dinaanan natin, na hanggang doon sa makarating tayo sa Baguio, at doon mo masasabi na talaga ang Baguio is puro kabundukan, walang kapatagan. Yan, mapatanaw mo rin dito sa kabundukan yan yung mga landslide at iba't ibang uri ng mga formation ng mga bundok dyan, na may mga pinag-ukaan o sinadya ba o talagang ayun ay kalikasan na ang may gawa, ano? Dahil makikita nyo naman din yung kanilang kabundukan dyan is halos wala na rin mga puno-puno. Hindi kagaya ng parting south is talagang marami pang mga puno. Pero hindi ko rin sinasabi na wala mga puno rito sa norte. Siguro baka sa unahan nitong Baguio is puro puno rin naman ang matatanaw natin sa kabundukan. Ito kasi puro landslide na kaliwat kanan. Kaya nga yung iba dito is pag maulan, ipinagbabawal daanan itong Cannon Road dahil nga napakadelikado daanan, dahil sa mga bato na naglalaglagan, mga tubig sa kalsada. So hindi siya safe daanan ng mga motor, diba? Lalo na sa mga four wheels, kasi may iba dyan na hindi rin talaga makakatawid na kung halimbawa na magkaroon ba ng landslide yung kalsada na ating dinadaanan. Unlike kung nakamotor ka lang is makakadaan ka, kasi nga makakasingit ka sa gilid kung halimbawa na malalaking bato or may nakaharang man dyan na kung ano. Kaya kagaya nito, tatanaw ninyo dito yung kanilang bundok ko ngayon sa unahan. Ang laki ng ukanong parte ng bundok nila dahil nga dyan is nagla-landslide. At makikita rin natin sa bandang kanan yung kanilang ilog is medyo tuyo-tuyo rin sa panahon ngayon, dahil siguro lang hindi naman tag-ulan, pero pag tag-ulan siguro malaki ang tubig dyan, is baka umaapaw pa kung halimbawa man, hindi ko lang sure, hindi lang natin masabi yan. At mahirap magsabi ng eksakto kasi tayo ay unang beses pa lang nadadaan dyan. So sa susunod na madaanan natin itong kalsada na ito, siguro baka mayroon na rin akong may kwento o masabi sa inyo na eksakto talaga kung ano man yung mga pangyayari dyan sa lugar na yan.
At ang masasabi ko lang naman dito is enjoy talaga lahat ng ARCU dito sa aming ginawang biyahe na to sa charity rides namin sa La Trinidad Benguet lalong lalo yung ating mga kasama na is Arrow Riders din sa kabilang grupo. Yan, at parang mayroon pa nga sila rito mga ganitong gateway. Ayan, parang ganyan sa ano na yan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa ano na yung tawag nila. At dito sa parating ito mga kapatid, medyo may hindi magandang pangyayari na nangyari sa isang motor nung kasama namin. Ayun niya ay naputol yung hose niya doon papunta sa carburetor galing sa fuel pump. So kailangan namin muna huminto at ayusin muna dito yung kanyang motor bago kami umakyat pa patungo na talaga ng city. Kaya medyo naantala kami rito, tumabi muna kami para lang magawa muna ang kanyang unit at para maitakbo ng maayos, kasi nag-aalala rin naman lahat, kasi kung halimbawa na may hindi maganda mangyari doon sa motor is halos lahat kami is maantala din sa biyahe na yan. Kaya ang kagandahan dyan is halos lahat din ng mga kasama naman namin is may alam din, bukod sa akin, yung iba pa dyan is marunong din gumawa. So natapos nga natin yun at tayo ay nagpatuloy sa ating pagbibiyahe hanggang sa paakyat pa rin tayo ng bundok. At ito nga yung sinabi ko kanina na parang walang katapusan yung bundok na inaakyat natin. At yung likot ng camera, ito na nangyayari dahil sa medyo malubak na tong area na to na dinadaanan natin na kalsada. Kaya pahingi uli ng paumanhin dito sa inyo mga kapatid, sa mga nakakapanood. At dito nga sa parte na to mga kapatid, tayo ay medyo naiwan din Kaya kung mapapansin nyo, itong nasusundan ko ay yung kulay pulang sasakyan, kasi medyo na delay ako ng pag-overtake dyan. So pinabayaan ko na muna. Hinayaan ko na, naghintay muna ako ng magandang pagkakataon para makapag-overtake dito sa sasakyan na to. Hindi naman natin kailangan madaliin din ng pag-overtake kasi gawa nga nung puro kurbada rin dito at medyo malalim. Ayan, kaya medyo malikot na naman ang ating camera. At patuloy pa rin naman tayo sa pagbibiyahe, paghabol sa kanila Pero yung paghabol naman natin is yung hindi naman talaga yung totally na matulin, yung saktuhan lang para lang din naman sa saktong biyahe sa ganitong lugar. Ayan, at yung kagandahan pa dito, habang ganito lang ang takbo natin, kaya ganito kabagal, is makikita natin yung ganda rin naman ng tanawin talaga nung ating dinadaanan na kalsada. At hindi lang yan, pati doon sa mga gilid nung kabundukan na yan. Ayan, di ba? Mapapansin din naman natin yan kahit sa video. Kung halimbawa man na medyo maganda ang kuha pa, ito ay humihingi lang talaga ng kaunting paumanhin dito sa inyo sa likot ng ating cam. Yan, sa ganda sana nung view dyan. So, pero bibigyan natin kayo uli o magbibigay uli ako sa inyo sa part 6 naman ng ating magandang kuha na naman dito sa area na to hanggang sa makarating uli tayo doon sa city ng Baguio. Kasi ito ay parating na rin tayo sa area na to ng Baguio City, dito sa part na to. Medyo malayo-layo ng kaunti, pero parating na tayo dyan. Hindi ko lang kasi masabi talaga yung eksaktuhan kasi gawa nga nung pangalawang beses ko lang karating pa ng Baguio. Ito yung aking pangalawa, itong biyahe na to. Kaya sinusulit ko na lang din muna na tingnan o pagmasdan yung ganda ng tanawin ng bawat paligid. Kaya hindi natin minamadali yung ating pagbibiyahe. Yan, so inahabol pa rin natin sila at nakakakuha naman tayo ng magandang buwelo o talagang overtake din, pero may pag-iingat. Kaya nakakasunod din tayo sa ating mga kasamahan o nakasusundan uli natin sila. Hindi, ako lang naman talaga yung naiwan doon yung part na yun kasi may mga kinuha rin kasi ako magagandang video pa yung time na yun para maidagdag dito sa aking content o sa aking vlog, para makita natin o makita rin ninyo yung ganda nung tanawin, hindi lang yung para sa amin, para din sa inyo. Ayan, tuwan-tuwa lang yung ating mga kasama dito sa maraming bangkingan na dinadaanan. Pero tumatakbo lang kami dito mga kapatid ng 60 ang pinakamataas. So kalimitan yan is nasa 40, 30 lang naglalaro yung ating takbo niyan. At ito naman masasabi na nga natin na
tayo ay nandirito na sa Baguio, no? Kasi makikita natin diyan sa video na to ngayon, yung mga kabahayan is yung bundok talaga is puro bahay na. So doon natin nasabi na andito na tayo sa lugar na to. At ako'y natutuwa, halos lahat naman kami, dahil nga sa nakarating talaga yung ating mga motor na sinasabi nilang mahina, no? Ito po ang ating mga unit ng Easy Ride na units, no, Motor Star, na sinasabing hanggang dyan lang, hindi kayang umahon, hindi kaya makarating doon dahil yun nga daw ay sirain. Ito po ay isang patunay na napakaganda ng mga unit na gamit natin. Yan, antabayanan na po natin ang ating part 6. Maraming salamat mga kapatid.